Hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. May lindol dahil kay Speaker. May bagyo dahil kay Speaker. May ghost project dahil kay Speaker. Hindi mo naman sinasabi. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Napakainit po ng pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Matindi po ang naging panawagan nitong si Congressman Barsaga mga kababayan. Nanawagan na po siya sa ating mga kababayan na pababain na po sa pwesto itong si Pangulong Marcos mga kababayan. Grabe. At panoorin din po natin itong pang-real talk ni Attorney Guanzon sa mga mambabatas. Panoorin natin ang kanilang mga naging pahayag. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Mga kababayan, 2028 election na naman. Pera din natin ginamit nila pambili ng boto nila. Inisa tayo sa sariling mantika, mga hayop na yan. Animal. Kaya ito pong eleksyon na ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila iboto. Pero itong mga nakaupo congressman ngayon, i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sukta na sila. May AX dahil kay Speaker, may AX dahil kay Speaker, may tupad dahil kay Speaker. May lindol dahil kay Speaker, may bagyo dahil kay Speaker. May ghost project dahil kay Speaker, hindi mo naman sinasabi. Iyon ang matindi doon. Hindi mo yung sinama. Kaya, managot dapat si Romualdez at si Saldico at si BBM, sir. Huwag niyo po silang proteksyon. Yun. Managot na po ang dapat managot. Gusto makita ng tao na may pakukulong ka sa loob ng 3 taon. Kaya, mag-aabang po kami. Ang problema dito, attorney, mukhang pinatigil na yung hearing dito sa Senado. Hindi natin alam kung matutuloy pa yung ginagawa nilang hearing dyan sa Blue Ribbon o talagang tatapusin na. At dito sa bahagi ng video na ito mga kababayan ay panoorin natin itong napakatinding pahayag nitong si Congressman Kiko Barsaga. Grabe yung mga naging pahayag niya dito mga kababayan dahil nanawagan na po siya sa mga kababayan nating mga Pilipino na mag-aklas laban nga po dito kay Pangulong Marcos mga kababayan. Panoorin po natin itong napakainit at napakatinding mga banat na ito ni Congressman Barsaga mga kababayan. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. Hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove the congressman who dared to criticize them on their corruption from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos, has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fight. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I'm uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Grabe ang tapang ng congressman na ito mga kababayan. Wala na po siyang pakialam kung ano man ang kahinatnan ng kanyang mga ipinaglalaban na ito. Ang sa kanya ay magkaroon ng kasagutan o katapusan itong mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa mga kababayan. Kaya
kung makikita nyo mga kababayan, ang mga komento ng ating mga mamamayan nang inilabas nga po niya yung video na yan, ay talagang lahat po ay sumusuporta sa kanyang panawagan. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa naging pahayag na ito ni Congressman Barsaga? At dito naman po sa bahagi ng video na ito mga kababayan, ay panoorin po natin ang naging paliwanag nitong si Senator Marcoleta patungkol nga po sa mga insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Dahil mukhang nalilito po ang ating mamamayan dahil nga po sa iba't ibang pahayag po na ginagawa ng ilang mambabatas dahil ayon sa iba wala naman umanong masama sa insertion dahil kasama umano ito sa kanilang function bilang mambabatas. Panoorin po natin ang napakagandang paliwanag na ito ni Senator Marcoleta. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, doon tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon eh, kapag sumagot ka. Wala tamang sagot. Sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko. Sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, Oo, kaya nga, Kaya tinanggihan yan. gusto ko kanyang, gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. Sino nagpasingit? Oho. Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay wala kang yan. It's only a part of the budget process. Teka muna. Oho. Hindi ba nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O, edi Mag-usap mixing kayo. na ito. Ano ang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Oho. Lalo na dahil nga yung insertion na yan ay naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control project. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O kung hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Oho. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Chisnas, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan. Mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Oho. Yun. Na para bagang lahat sila. Yun ang tinatanong ko eh. Meron nga Ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta mga kababayan na naging pahayag ni Senator Lacson na halos lahat umano ng senador noong 19 Congress ay merong insertion o amendment. At sinagundahan naman yan itong si Senator JB Ejercito mga kababayan. At ayun pa sa kanyang pahayag hindi daw halos dahil lahat daw sila umano lahat umano ng senador ay nagkaroon nga ng insertion o amendments mga kababayan. Ito po ay base sa kanilang mga naging pahayag. negative implication eh. Oho. So may nanggugulo, Sen. Aba, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. O, ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Oho. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Oho. No, hindi ba? Nalilito yung mga tao Hindi ka tayo para liwanagin yun. Oho. Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng Kahit ano senador. pang sabihin nila, kasi nga, di ba pinalitaw ko nung budget hearing, nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi yung sinabi niya eh, no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Oho.
Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Inaalok. Oo. Hindi. Galing ko sa nagtang alok. Allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable eh. Ano ba, ipaliwanag mo ka yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang ha. Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah, blah, blah. Aha. Ngayon, naging policy pala nila na kung mo nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Ibig sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Opo. Wala, hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Malaki din pala, no? So, yan, tandaan nyo 400 billion. Sumunod doon, yung 300, 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. Tandaan mo din, ha? Opo, oo. Allocable. Allocable. Dalawa. Pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss to? Hindi pa. Hindi pa, wala pa po yan, sir, no? Pagkatapos Nalito na ng si- allocable, na-satisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito, palagi ko sinasabi sa iyo, party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative. Opo, oo. Ang party list, meron kang 160 million na Okay. nakatalaga para sa iyo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit paano naman, Yung mga nagre-request. kahit dyan, paano 160. yung utang na loob, makabawi man lang sila. kaproyekto ka muna sa lugar. Opo. Pin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, Oho. nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. 1 billion. Grabe. O alimba, Pag pala party list, 160 million. Pero pagka mga district representative ay 100 billion, mahigit. Representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. Oo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang botante yata 6,000 lang eh. Opo, oo. Pero meron kang 1 billion. Grabe, Yung 1 billion. party list, nationwide, Buong Pilipinas, 160 million, masaya na kami. Okay? ganun pala, oh. Oh. Pero yung district, yung regular, average 1B. Average ka ako ha. 1 billion? Ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo, oo. 400B. Meron leadership pa yan. Yung House leadership. Oh, Meron pa rin. Yung mga big shots. Kasi mga deputy congressman. Meron kang speaker, meron kang deputy speaker, meron Magkano naman yan? Senior deputy, majority leader. Yan, oh. Napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations. Ito yung leadership. Opo, oo. 50B. Ang isa? Oh, Hindi, yan na yun. Pagsama-sama. Hindi mo na susundan eh. Opo, yung kabuuan ng leadership. Yung, Hati-hati na sila doon. yung congressman per se, ito yung 400. Okay. Di ba? oh Leadership, tapos 50B. another 50B. Ilan na? 450. 450 bit. Yan. Oo. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. Okay. 100B. Kanino naman yan? 550 na. Yan nga yung singitan nga eh. Ando na yun. Oo. Kahit sino na yun. Kasi ang program, wala pa yan. Walang Later on, tao. magagamit mo yan. Depende sa pasok ng pera. Opo, oo. Ayan eh, kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung program. 100B. Pinagkukunan lahat yan. Oo. O, nakailan na tayo? 550 billion na 50. po. Oo. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100. Hindi 550. 550. 400.
Oo, ganun, ano. Oh, 400, Hindi, 550. 150 yung ano, 150 yung ang program. Okay. Oh, di ano na, 600. 600. Ito na, ito yung pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun, ito na yung dalawa kayo, magbabay-cam na. Yung BICAM, di meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, program, leadership, blah, blah, blah. Ito na yung HGAB. Oho. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita ang dalawang. Teka muna, kanya, meron tayong conflicting appreciation nito ah. Oho. O di, BICAM. Itong HGAB mo, na galing sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung diferensya nun, ang tawag doon, Oho. FLR. Ito yung for later release. 400B. Another 400. O, ilan ang total? 1 billion na. Trillion. 1 trillion O, na. yan. Trillion. Kala ko hindi kayo 600 sumusunod plus, eh. oo. 1 trillion. Kumbaga sa tao, Oho. ito yung taba. Ayun, yung pala pinapaliwanag yung taba. Ito yung pinapaliwanag ko. Ito yung, ano yung ibang katabagan Excess sa taba? Cholesterol. Kolesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng tao para sa ganun, yung kolesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan? Tanggal. Opo, oh. Pinipilit niyang Wala. Opo, oh. Mag-jogging. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya, Opo, para matunaw. nag-exercise siya, at tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun, hindi na dumami yung kolesterol. Opo, oh. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa katawan mo, Nako, mamamatay ka eh. atake di corazon yun. So ano nangyari sa bansa natin? Ay, blood ka nun. Kaya pa tayo nagkaganito-ganito ngayon, ano? So, yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. Oho. May mali sa sistema ka ako eh. Ayaw natin ngayong pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit nagkaroon ng 1 trillion karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget? Nako. So, okay. Ang pinag-uusapan natin 2025 budget. Opo. So, di 1 trillion. Oho. Yun Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 6. 325. Opo, Trillion. 6.25 trillion. Oh, Avatar. Opo. 1 trillion divided by 6.325. Oho. Yan. Yan. Sige. 1 trillion. Habang kinukwenta mo yan, Nelson, Hindi kasi sa calculator. habang kinukwenta mo yan, Alisin mo na yung zero kasi naman alisin mo na yung mag-substitute mo na lang na ano eh. Sige, sige. Importante lang yung oho. Habang Yung 1 trillion ay 16% ng Ng- 6.325 trillion. Nakita mo na yan. 16 na, ano, bahagi. 16% ng ating national budget ang taba na ng dapat kolesterol alisin. na dapat hindi man kailangan eh. Oho. Di ba? Tapos na Pero teka Opo, muna. opo, oho. DPWH lang ito. Grabe. Hindi ba pinag-uusapan natin DPWH? Ikaw naman kanina. Hindi ka naman Departamento nakakasunod. lang ba? Akala, Di ba tinatanong natin si Secretary Bunuan at Oo. katabi niya nga ako si Jose Cabral? oo. Ano pa yung ibang ahensya? Lahat ng mga departamento. Oho. Kaya kung estimate ko, 30%, ikatlong bahagi Ng ating ng pambansang ating budget. national budget Opo. na pupunta sa corruption. Tapos nangungutang Grabe. tayo, Sen. Ang ating bansa po'y nangungutang para masapatan itong ating pambansang budget taon-taon. O parang sagot mo na yan, hindi ba? Ang sakit naman sa kalooban, no? O paano yung 2026 budget? Magkano ating budget? Tumaas tayo ng konti ngayon. 6.7. Ayun. 6.7 trillion tayo ngayon. Sa 6.7 trillion. Oho. Next year, Opo. magkano inaasahan mong kikitain ng ating bansa? Yun. Ekonomiya ng ating bansa. Siguro sa taya ko, mga hindi tayo abot ng 6 trillion, Sen. Baka mga Sinagot ako ni Secretary Ralph Recto. meron sa projection. Oh, Okay. sabi ko, magkano naman kako yung ating projected revenue, Secretary? Doon sa 6.7 na budget natin. Oo. 5 trillion. So, Wow. abonado ka pa. Tapos tayo ng 1.7 trillion. Oo. Okay. Oh. Ay kung may cholesterol pala, di alisin na natin yung...
7. 7 trillion. Oho. Ang kulang. Oh, Mm-mm. divided by 12. Ayan. Mahirapan na naman si, ano. Isang taon. Yung 12 na yan? Ha? Yung 12? Oo. Para makuha mo kung magkano mo utangin mo sa isang buwan. Okay. Okay. Kasi, Oo. 14, 16. Ha? 1.7 divided by 12. 7 trillion. Trillion. Divided by 12. Oo. 12. Oh, Ano yung kwenta mo? Mali naman yung ano mo. Ganyan yun. Magkano ang kada isang buwan? 1.7 trillion divided by 12. Oho. oh, oo nga, bali lilitaw na ano ito, million, Sen. Ilang billion yan? billion. Siguro 141. 141 billion per Billion, month. billion. 141 billion. Oh, Mm-mm. divided by 30. 30. 30 days eh. Sa isang buwan. Oo. Yan. Oho. So siguro mga 4.5 billion. 4.7. O 4.7 billion Mm-mm. Kada araw. per day. Oho. Divided by 24. 24 hours. Magkano na? Oh, Grabe. No? siguro 195 95 million per hour. per hour. Grabe. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ibig ko sabihin, bakit kinakailangan kang magpundar ng 6.7 kung hindi naman pala natin kayang Oh, sa tustusan yan? At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at question sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.